Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So may isi-share ako dito guys sa inyo guys about itong nag-high pressure siya, yung aircon sakyan. So Kia, Hyundai, Toyota. So pwedeng mangyari to guys sa iba't ibang sasakyan. So yung ginagawa natin dito, Kia, Hyundai. So ito yung unit, kaparehas lang yan silang dalawa, pero pwede po mangyari yan sa ibang sasakyan. So kung nakikita ninyo dyan guys ay normal. So may time siya guys, aakyat siya hanggang doon sa may 300 ang pressure niya. So ano bang nagiging dahilan nito guys pagka umakyat siya ng mabilis, lalo na siguro pagka nasa biyahe at saka nasa siya guys, nasa bilad ng init sa ilalim ng araw guys. So yan yung isi-share ko sa inyo kung bakit bigla-bigla na lang siyang umaakyat ng mabilis, at makikita ninyo na minsan nawawala na yung aircon at umuugong na, or minsan naman hindi na umuugong yung radiator auxiliary fan niya. So yan yung isi-share ko sa inyo guys, dahil sa dami ng nagawa ko guys na unit, first time ko to guys na encounter na minor siya guys, is okay yung niya, pressure. Okay yung pressure niya, naka-minor, kahit na patagalin mo pa pag andar yan guys. So kikita ninyo ay nagtutubig, nagmo-moist, nagpapawis yung tubo sa low side guys. So kung nakikita ninyo sa low side, basa yung tubo. So yan yung isi-share ko sa inyo guys kung bakit may time siya na umiinit or nawawala yung lamig. So maraming piyesa ang pwedeng panggalingan guys, pero ito guys isa doon sa piyesa na ituturo ko sa inyo ay pinagmumulan minsan ng abnormal operation ng aircon. So parehas din to guys sa Suzuki, na encounter din ako nito guys, na minsan malamig siya, tapos pag nasa biyahe na yung customer, bigla daw umiinit at nawawala ng lamig. So dito sa sinilip nating tubo, malamig yung isa ilalim dahil dual ito guys na aircon. Ngayon malamig yung tubo sa ilalim, doon naman malamig. So hindi natin pwedeng pagdudahan na hindi tama yung karga or abnormal yung operation guys ng air conditioning, dahil maganda, malamig, maganda ang pressure, nag-automatic, okay yung pressure, nag-automatic, tapos yung lamig sa loob okay naman, malamig ng sakyan, malamig ang tubo, okay ang pressure, gumagana naman yung niya, compressor, nagka-cut off. So yan yung palaisipan guys kung bakit pag nasa biyahe na guys is nawawala yung lamig at bumabagsak yung temperature ng lamig sa loob ng sasakyan. Tapos pag pinatay mo uli, gagana na naman siya doon sa babalik na naman siya doon sa normal niyang operation. So ituturo ko sa inyo guys. So isang dahilan guys ay itong auxiliary fan or radiator fan na nakakabit dyan sa mga sasakyan natin. Minsan kasi yan guys is mataas na ang temperatura ng radiator at mataas na ang temperatura ng condenser, high pressure na, high temp na, ay hindi pa rin siya nag high speed. So marami na akong na-encounter nito sa Middle East pa ako, ay hindi siya nag high speed. Minsan nasa lang siya, middle, kahit na mataas na yung pressure, temperature ng radiator at saka condenser, na yung makina. So pagka ganun guys, mag-abnormal na yung operation.
tataas na. Mabilis ang pagtaas ng condenser at temperature ng radiator fan. Tapos yung makina guys ay yung RPM magbabago, tataas bababa, tataas bababa. So dito guys, isang dahilan guys ay itong radiator fan nya or auxiliary fan. Hindi na nag high speed, wala na siyang high speed dahil pasunog na siya at yung linya niya ay may mga binago na. So may tendency nito guys na napalitan ng auxiliary fan o radiator fan na aftermarket or mga replacement na magkukos minsan guys ng error sa sasakyan o sa makina or sa temperature ng sasakyan or sa pressure ng cooling system niya doon sa aircon. So dito guys ay tinitis natin yung mga fuse, okay naman. Ang mga relay okay naman, itong dinagdag nila na relay at saka yung fuse okay naman. So bakit nga ba nawalan ng high speed ang auxiliary at radiator fan? So isang dahilan niyan guys, minsan yung mga connection niya guys ay mali-mali yung connection. Minsan naman pag nabasa ng ulan, nasisira yung resistor block niya. Yun yung nagiging dahilan. Kaya minsan wala ng high speed, low speed na lang ang natitira. So magkukos yan ng engine aircon high pressure or overheat. Yan yung kukos yan. So laging nice kung gumagana pa yung auxiliary at pa natin, kung nag high speed pa or naglo-low, mayroon pa siyang low speed, baka mamaya puro ng high speed, wala na siyang low speed. So hindi na rin normal yung operation pagka ganun. Dito guys, chine-check natin mga fuse. So magsisimula ka sa fuse. Kung may busted na fuse, meaning kung may busted na fuse, nag-short yung circuit ng radiator fan, auxiliary fan. So either mayroon siyang short to body, short to ground, or high temp na or short circuit na ang motor. So meaning baka may high impedance na yung motor niya. So yun yung nagiging dahilan minsan. So dito buo yung fuse, buo yung relay, pero nasunog pa rin yung auxiliary fan o radiator fan. So yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo. Make